Alam mo, di ba nakadilat ka ng ganon? Pag bumagsak yung opportunity sa'yo, pag nakapikit ka, dumudulas, parang tubig, parang ulan, na bumagsak sa ulan, nakapikit, dudulas si ulan sa'yo, di ba? Parang yung blessings, dudulas lang. Pero kung nakadilat ka, itong ano mo, ano niya, sinasalo niya. Tama? Tama ba tayo doon? Mm. Tama po, kailangan mo dilat para mabigyan ng Oo. biyaya. Bakit ako di ka natutulog? Si Ma'am Carol di natutulog. Kasi buti na yan kaysa di walang gising. Gusto mo yumaman? Kumilos ka, galaw-galaw ka. Tapos, Tama. samahan mo na isang damakmak na dasal. Hindi puro dasal-dasal tayo. Magdadasal tayo, siyempre si God pa rin mag-guide sa atin. Yung isang damakmak Amen. ng dasal na yan, sabayan mo ng aksyon. Amen. That's great. Hindi nakikinig siya. Totoo Sabi ni po. Ma'am Carol, kikita kayo ng 1 million, 1 million, puro 1 million, 1 million, kinikita natin dito. Dadami ang kita natin, dadami ang dawas. Eh, parang nga dadami yung mga business partner natin, di man tayo nag-i-invite. Di ba? Oh, nag-invite ako. May pumasok sa akin si O, di ba, Fernan di man tayo Lopez. nag-i-invite para ma-share natin yung blessings. Ang goal po natin dito, hindi tayo nag-invite para pagkakitaan sila. Nag-invite po tayo dito para tulungan natin yung kapwa nating OFW. Tama, tama po yan. Ayun, Ito di lang yung ba? pagkakataon Yung para income magtulungan. follows kasi pag tumulong ka ng kapwa mo, yan ang madalas narinig ko yung Ma'am Carol. Pag ikaw tumulong ka sa kapwa mo, alam mo yung blessings umaapaw sa'yo. Babalik yun Amen. sa'yo. Hindi ba yung Opo. tinulungan mo ang magbabalik sa'yo, pero ibang tao ang magbabalik sa'yo sa mga Totoo ano mo, po. yung magandang loob mo, sinare mo yung negosyo, ganon. So, inulit ko, share lang ko ng share. Maraming ayaw, okay lang, go. Next tayo, ganon lang. Ang daming OFW, UAE pa lang, ilan ba tayo? Milyon po. Makulang natin yung ano ba, yung ano lang, kumbaga sa isang orma na pizza, o yung kukurot lang tayo, kukurot lang tayo ng part nun. Pag Opo, nakakurot ka marami ng tayo part ng dito. pizza na yon, ang laking ano yun, ang laking network yun. Isang kurot lang, Opo. di ba? Huwag mo nang Totoo kunin yung yun. kalahati, 1/4, kurot lang. O, nasa rin yung advice nyo. Pati yung advice ko, Ayan, may nawala. papasok Sabi pa niya, po. May luto ako, papasok sabi pa niya, po. nasa na siya? Magluluto ata, dadalan tayo ng pagkain, yung invite ko. Saglit lang. Ako, meron kaya ako nasaan dyan. Diyos Tingnan mo, mo. napakaganda yung negosyo natin, di ba? Nasa bahay ka lang. Pwede ka kumita kahit nasa bahay ka lang. May internet connection ka, may mobile ka lang, di ba? Pwede mo gawin. Oo. Di ba? Nung True panahon po. ng offline world, ang hirap gawin yung negosyo kasi paano kung wala kang pang metro, wala ka pang bus, di ba? Tapos sa panahon ngayon, mainit, ayaw mo lumabas. Pero this time, no excuses na tayo kasi meron ng Zoom, meron na tayong internet, may internet ka lang, pero kang mobile. Eh sabi mo sa akin, ma'am, wala akong internet, wala akong mobile, aba, gusto mo yumaman, di mag-provide ka ng internet sa mobile mo na maayos-ayos, di ba? Gusto mo yumaman, di ba? So kailangan, yung basic needs na para pag-unlad ng buhay natin, dapat i-provide natin sa sarili natin. Malaki naman ang balik, di ba? Sige, isipin. So, yung mga naka-pay-in na dito, kahit nandito yung mga invest, kahit marinig nila, di ba, nag-pay-in, nag-pay-in, nag-register kayo sa halagang 550, ang lawak ng market nyo, 550, di ba? Wala pa ko isang linggo, yung 550 nyo, balik na. Oh, di ba? Oo nga. Oh, Totoo subukan mo yun. magtayo ng isang salon, isang negosyo, yung 200,000 dirhams nyo po, kulang po yun. Mhm. True. True, di ba? Kasi Aida, parang nakaka-relate. Parang ang kausap ko si Miss Aida lang. Yung iba, wala. Hello. Kasi Siyempre si po kasi Alma nakangiti na networker na po siya. tayo. Ako po ay isang networker din po. Long time ago. Di ba? Nakaka-relate sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang Opo. narinig nyo sa akin is I'm talking through experience. Hindi ko po kinuha yan sa libro. Pinagdaanan ko po yan. Kasi isa akong ah, plain housewife. Ano ba? Anong tawag doon sa Tagalog? Kasambahay. Kasambahay, kasambahay, katulong yun. Ano, yung Bahay may po. May bahay. Ayun. bahay, may bahay.
Yung, Same, same po yung tayo. may bahay. Di ba? Kasambahay. May sumasagot sa Ngayon, likod ko. Sorry. ngayon po may Kasambahay. bahay na Oh, po. kasi ano, sabi niya kasambahay kasi ako yung may May bahay na bahay pala. katulong. May May bahay na bahay pala yun. katulong, di ba? So, multitask tayo, di ba? Si Ma'am Carol din yung may-ari ng Pinoy Pro, ganun din. So, di ko na-i-introduce si Ma'am Carol sa inyo kasi kanina pa ako Ma'am Carol, Ma'am. Si Ma'am Carol po, kahit pa wala pa sa dyan, para susulpot na lang niya dyan. Si Ma'am Carol po, siya po ang CEO ng Pinoy Pro. Dalawa po yung baby niya, kasama niya sa negosyo niya. Di ba? Tapos, siyempre yung husband niya. So, this is a family business. So, binibigay din nila kung anong ginagawa niya as family business. Tayo rin gagawin natin. So, kailangan sa negosyo nito, dapat may educate natin yung family natin na mag-join din sa atin. Diba? Para maging katuwang natin sa negosyo. Okay? Tama. Dapat tapos ayaw nga niya matawag na CEO, gusto niya talaga ideas woman kasi lahat ng siya yung utak ng siya yung salarin o bakit nandito tayo, di ba? Kasi kung di niya ginawa si Pinoy Pro, wala tayo dito salary. O kaya nandito tayo lahat. So, ang daming ideas, masyado malikot yung isip niya, ang dami niyang gustong gawin sa Pinoy Pro. Kung pwede nga lang yung nasa isip niya, yung galaw niya, maisaksak niya sa pag-iisip natin. Alam mo yung, hindi mo naintindihan, apply, o si Sir Alman, hindi mo naintindihan, eto, bigay ko na sa'yo. Untindihin mo na lang, kung pwede nga lang ganun. Ganun din sa mga client natin sa di ba yung tabi tamara natin? Hindi mo naintindihan, sister, bro, o kabayan, eto po, bigay ko na sa yung utak ko, bigay ko na sa'yo para dinahabag usapan. Kung pwede nga lang ganun, di ba? So, yun. Sabi naman Karo, naubusan na si Jun ni sasabihin. Mag-share naman kayo. Kayo naman tell something about your life. Tell something kung ano nangyari sa buhay nyo ngayon. O si Ma'am Carol, Yan na yan. si Madam Pati na lang, may Carol. backup ako. Yehey, palakpak tayo. Nandiyan na si Ma'am Carol. Kasi wala na akong sasabihin. Welcome, Gandang ma'am. buhay, Good Madam evening, good morning. Carol. Magandang buhay, Ma'am Carol. Magandang buhay po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Thank you very much, Miss Julie. Ako nga po pala si Miss Carol. Salamat sa lahat na nagpunta at laging nandito. Sino yung mga invites natin? You are currently 13 here at marami pa akong ini-invite doon sa mga groups natin. Sana makapunta sila. Ako nga po pala ang may-ari ng company ng punong-puno ng ideas. At tama po si Miss Julie, kami po ay isang family business at ito po ay para sa lahat. Kasi hindi lang kami yung family, tayong lahat. We will have a family in Yes Pinoy Pro. Tama yon. And salamat Mr. Fernan, Miss Alma, andito ka, Mr. Joel, Miss Jabar, Julie, kamusta ka? Na-miss kita. Na-miss kita. Miss Catherine. Hello, Aida. Hello. Lagi kang nandito. Na-miss kita. Miss Anna, Miss Cora, Yes, May Barillas, Miss Chosen, and Miss Angeli. Thank you very much po sa dito po ako pagpunta nyo lagi para dito. matulong. Ah, actually, kanina nasa meeting lang ako. Nandito yung mga magko-construct ng ating, pakita ko sa inyo para lang masaya, office. Hmm. Hindi Office. ko alam. Akala ko yung office, nasa office yung mga papel office. Yung office natin, na malaking malaki na. Wow, ang Hindi na laki siya naman. maliit. Office na Malaki. talagang totoo. Malaki, ma'am. So, tinawagan pa ako ni Miss Julie para lang, Ma'am, 9:30 na hindi ko nakita yung oras kasi tuloy-tuloy yung pakikipag-meeting ko doon sa magko-construct ng ating office. Bayad na yung office, kaya kailangan matapos na siya agad at makalipat na tayo doon at Eh, makapag-party. Ayan. yes. So, sino nga ba si Miss Carol? Si Miss Carol ay dating simpleng empleyado. Sa mga nakakakilala sa history ko, I have a humble beginning. Katulad ng lahat, we have a humble beginning. Ako po ay dating tagalinis ng CR. Dati po akong waitress. Dati po akong nagtaga-alaga ng aso. Dati po akong naglalakad ng pagkalayo-layo nung panahon na wala pang metro. 2005, 2004. Tagal-tagal na pala. Pero during that time, sa dami po nung mga, syempre, pagsubok, ang ginagawa ko, part-time ako ng part-time. Sali ako ng sali sa mga multi-level marketing. Sali ako ng sali sa kung saan-saan para
kumita rin ako. Kasi magkano lang ba naman ang sahod ko noon? 1.5? 1.5 lang ang sahod ko, nandun na lahat. Eh, ang mahal-mahal pa ng bahay dati. Tapos, saan ko kinukuha yung pang-driving ko? Sa lahat ng part-time job ko. Kaya nakakuha ako ng driving license. Pero ngayon hindi ako nagda-drive. Nagda-drive yung isa. Pasaway ako. So, ibig ko lang sabihin is I want to be an inspiration sa lahat. Hanggang ngayon, I consider myself as simple as possible sa kung saan ako nagpapaupa, doon din ako nakatira. Kasi gusto ko makatipid ako. Yan. At saka, hindi lang makatipid, gusto ko, I will stay as simple as who we are. Hindi yung porke nakatikim ka ng konting pera, mataas na yung tingin mo sa sarili mo, hindi tayo ganon. So, we will be as humble as we are kahit na anong mangyari. Pero syempre, dapat matuto rin tayong lumaban kasi yan ang buhay. Hindi yung inaapakan ka na, iiyak ka na lang, hindi pwede yung ganon. Pwede tayong umiyak, sandali lang, pray for your problem, iyak ka, walang masama doon. Pero, hindi pwedeng hindi lalaban. Yun ang totoong buhay. So, sino nga ba si Yes Pinoy Pro? Bakit siya naging Yes Pinoy Pro? Si Yes Pinoy Pro po ay nabuksan nung nambuhay pa ang nanay ko. The only reason kung bakit ko siya binuksan is na scam kami sa freelance visa ng nanay ko. Pagkatapos po, sabi ko, ma'am, I love you so much. Mag-o-open tayo ng company para pag natapos na yung freelance visa nyo, magkakaroon na kayo ng investors visa. So, nagkaroon ng mga freelance visas doon sa company na yon. Unfortunately, namatay si mama. Pero nagtuloy-tuloy po si Yes Pinoy Pro from that time hanggang ngayon, hindi pa siya bumabagsak sa awa ng ama. Sabi ko nga kahit maliit ang kita, okay lang. Basta't maganda ang objective ninyo, hindi lang para sa sarili ninyo, sabi nga ng nanay ko, kundi para sa lahat ng tao. Anak, sabi niya, ingatan mo. Ingatan mo, huwag kang masyadong magiging mataas, hindi maganda yon. Ang importante is tulungan mo silang lahat sa abot ng iyong makakaya. Kaya po nabuo si Yes Pinoy Pro at kaya naging ganito ang objective niya. So every time na meron nagsasuggest sa akin, pinapalitan ko yung presentation ko kasi may kulang. Kaya dinadagdagan, may kulang, tapos meron uling nadadagdag. Mamaya, 1 oras na yung presentation ko, hindi nyo pa alam. Just joking lang po. Hindi tayo tagal ng 1 oras doon sa presentation. Sa mga question and answer portion po tayo tatagal kapag marami tayong question and answer portion at gusto nating sagutin lahat. Sa maayos na, yan. Kung kaya ni Yes Pinoy Pro, kung kaya ni Carol, kaya ninyo. Kung kaya ng mga katulong, kaya ninyo. So walang hindi kaya, basta't sinabi nyo sa sarili nyo na kaya ninyo. Yan yung nabasa ko sa isang libro. Ito, papakita ko sa inyo yung libro na yun. Andito pala sa other side. Yan. Yan. Ito yung libro na paborito ko. Siguro sino na nakabasa nito. Alam niyo ba na nakalagay sa libro na to, yung power of mind. Pag sinabi mo raw na hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Pero pag sinabi mo na kaya mo, ay, siya, meron siyang, ganito yan eh, halimbawa, bumili siya ng bag. Tapos yung bag na yun, gusto mo. Ang sinagot mo sa sarili mo, ay, hindi ko kayang bumili ng bag na yan, ang mahal niyan. Pag sinabi mo raw yun sa sarili mo, as per the book, your brain will stop thinking, sasabihin niya, hindi mo talaga kaya yan. Pero kapag sinabi mo, kahit anong mangyari, makakapagpagawa ako ng bahay. Kahit anong mangyari, mapapatapos ko ng pag-aaral ang anak ko. Kahit anong mangyari, ganito, your brain will start flourishing ng lahat ng mga ideas. Siguro yun yung nangyari sa akin eh. Kaya sumobra yung ideas ko kasi sabi ko, kaya ko. Kaya ko. Sumobra yung ideas. So, kaya ko. Yun yung nangyari. So, ito po si Yes Pinoy Pro. Si Yes Pinoy Pro po is an all-in-one business service solution and individual services
with e-commerce business. Meron din po kaming iba't ibang mga bagay na binibenta sa Yes Pinoy Pro. So, ang gusto po namin is to guide or guiding business and individual to their success step by step. And we believe that we are united and we can build lasting relationships sa Yes Pinoy Pro. We are not just Yes Pinoy Pro tapos bukas wala na. We will not sell a freelance visa tapos after 1 year, sarado na. We will not sell, we will only sell kapag nasatisfy natin yung ears. Hindi ganon. We will sell saying the truth to the client. Then, it's up to them to accept. Kapag na-accept na nila yung totoo, doon tayo lalabas. Okay, ma'am, na-accept nyo na. Doon kasi humahaba yung relationship. Hindi yung basta lang, oh, itong ano na to, itong cellphone na to, iPhone ito. Pagbukas mo, Android pala. So, hindi ganon. Si Yes Pinoy Pro po, pangmatagalan. Parang pamilya yan, panghabang buhay, walang iwanan. Yan po ang ating pangarap sa Yes Pinoy Pro. Pero, syempre, kung umalis siya, wala na akong magagawa doon. Syempre, break na agad. Sige, divorce. Divorce. Divorce pala yun, hindi pala business. Joke lang po. Okay. Yan na. Pumapag-ibig. Next. Papakilala ko po si Yes Pinoy Pro. Kasi tinanong nila kailan ba ito nagsimula. So, dinagdag ko na rin po. Actually po, 2015 pa nagsimula si Yes Pinoy Pro officially as a company. Pero, as a company, hindi naman po biglang boom. Hindi ganon. Walang ganon. Walang magic. Hindi biglang malaki si Yes Pinoy Pro. Nagsimula kami sa maliit. Sa bahay. Dito mismo sa kwartong ito. Dito kami nagsimula. Nagsimula akong magbenta ng maliliit na visit visa. Nagsimula akong magbenta ng mga freelance visa, family visa, pero yung family visa, kaya ko lang siya binenta, gusto ko lang kasi sana buo yung mga pamilya kasi ang hirap ng hiwalay. Nandito kasi ako sa UAE, mag-isa ako. So kung mag-isa ako at lahat nararanasan yung lungkot na yon, gusto ko maging buo sila. Then, tsaka ko binuo yung pamilya ko dito sa UAE. Unfortunately, hindi rin siya nabuo. Mahabang istorya yon. Pero, gusto ko kasama ko yung anak ko. Kung gusto ko kasama ko yung anak ko, gusto ko sila rin. So naghanap ako ng paraan dahil nagtatrabaho naman ako sa government, nakakilala ako ng mga tao na maaaring tumulong sa mga Filipinos. Pero 2005 pa lang, ako ay napakasipag na. Sabi ko nga sa inyo, naglilinis ako, nagwe-waitress ako, nagmo-multi-level marketing ako, naging ano na ako, naging part na ako ng iba't ibang kumpanya at pinag-aralan ko na rin yung pagbebenta kahit na nga po napkin binibenta ko dati. Sa totoo lang po, pati napkin, binenta ko tsaka sabon para po um, kumita ako at magkaroon ng tuition fee yung anak ko kasi sabi ko hindi sapat ang sahod ko eh. Hindi talaga sapat. So pagkatapos kong habang naglilinis ako, meron ako makikitang mga Filipino, oh, bili na kayo ng Etisalat card. Dati maganda pa yung Etisalat card, hindi pa papel. Etisalat card talaga, may iba-iba pang mga design. Bili na kayo, ganito lang bigay ko sa iyo. O sige, o bayaran mo bukas. Sige na, may panty pa, may bra pa. So, doon ako natutong magkaroon ng e-commerce. On that time, ang meron pa lang noon is wala tayong Facebook eh. Ano nga, Friendster. Friendster pa lang tayo noon. So, yung mga pina-friend ko sa Friendster, minimigyan ko ng mga group, doon ako nagbibenta. Doon ako nagsimula. Pero, dumating yung time na nagkamali din ako. Nagkamali ako, sabi ko, since nakatikim ako ng konting sahod, tumaas na ng tumaas, naging 5,000, naging 6,000, naging 7,000. Nagsimula na akong mangarap, gusto ko nang magkakotse. Gusto ko na ng alahas. Gusto ko na ng sariling flat. Gusto ko na ng ganito. Lahat ng pagkakamali, nagkamali ako, nalubog ako sa utang. Nung nalubog ako sa utang, sabi ko, hindi ako papayag. Pinauwi ko yung anak ko, hindi ako tatakbo sa utang ko, babayaran ko to. At aayusin ko ang buhay ko. Kaya ko to. Naglalakad ako simula Sharjah hanggang sa Sapir Mall.
Sa Pier Mall, Sharjah, hanggang dun sa border every single day. Lampas pa, meron pang isang mall after ng sa Pier Mall. Basta sa Pier Mall hanggang dun sa Sharjah border, every day ko nilalakad yon para lang makatipid ako on that time at inayos ko yung buhay ko. And now I am here kaharap ninyo sa awa po ng Ama. Okay po, yun yung konting kwento tungkol sa Yes Pinoy Pro. Ayan. Katulad din po ninyo, sabi nga nung libro, hindi ako magsasabi ha, yung libro mismo. Why? Sabi nila, why do Filipinos are, bakit daw yung mga Filipinos are like that? Ang sagot ko, bakit Filipino lang ba ang nagmamahal sa pamilya? Sabi naman nila, hindi eh. Ang sahod nila 2,000. Kasi that time 2,000 lang ang sahod ko eh. Ang bayad sa bahay, bed space, 500, 600. Yes, sabi ko ganun. Ang pagkain, okay, mura pa lang noon, so 300. Magpapadala ako 1,000. So para lang makasurvive ako, mangungutang. Tapos para makasurvive ako, magpa-part-time. So, ang nangyayari, bayad utang, mas malaki pa yung kinikita, yung inuutang, yung ginagastos ko kaysa sa kinikita ko. Kasi wala pa naman kaming mga part-time na mas malaki ang kita na katulad ngayon. So, natuto kami na mag-business, natuto kami sa buhay, natuto kami sa mga bagay na hindi dapat mabagay. Kung lumubog ka man uli, alam kong aangat ka lang uli. Kasi naranasan mo na. So, yun yung nangyayari sa buhay. So, ano nga ba si Yes Pinoy Pro? Travel agency kami na pwede ninyong gamitin at ibenta. Bakit ko pinapakilala yung mga products natin? Kasi bilang agent, pwede nyo siyang ibenta lahat. Bilang agent, pwede nyo siyang ibenta lahat. So, tickets, may travel insurance, may leisure, may hotel booking, yan po ay magiging nasa system na. Ngayon, sasabihin nila, ma'am, agent na ako, wala pa yan sa system. Totoo po. Kasi po, nagsimula ang system ng September 1. At hanggang ngayon po, ay may product na doon, category. May categories na siya. Nailagay na lahat. Meron na rin po kaming marketing. Ready na yon. Lahat ng pwede naming i-ready na ready na namin. Ang hindi lang na ready is yung India team. Kasi ang nangyari, nag-test ako ng product. Hindi mo na kailangan ibenta yung product. Maggawa ka lang ng invoice, aba may pera ka na, kikita ka na. Abay, sabi ko, malulugi ang kumpanya niyan. Alisin nyo yan, ayusin nyo yan. So, yun yung dahilan kaya siya na-delay. Kasi hindi pa naayos ng husto yung system. So, ngayon, nakikipag discussion pa rin kami sa India team para ilagay na yung mga products. At pinupush namin na yun ang mauna para naman maramdaman din ng mga agents natin na sila ay kumikita na. Ayan. Ang maganda sa atin, pwede niyong bayaran ng Tabi at Tamara lahat ng services tsaka e-commerce natin. So, meron din tayong social media marketing. Halimbawa, si Miss Aida, ay wala pala yung anak dito. O sige, kung sino man yung may anak dito sa UAE. Nag-aaral kunyari sa isang school. Pagkatapos sumali siya sa beauty contest. One of the requirements sa beauty contest is paramihan ng shares at saka likes. Kunyari lang, bibigyan ko kayong idea. So, sa shares tsaka likes pa lang na yon, magbabayad ako 100 dirham. Kailangan ko ng ganito karaking shares tsaka likes. Siyempre, meron lang specific yon. Gagawin ko yon para sa anak nyo, para lang manalo. Ngayon, pag hindi siya nanalo doon, tatanungin mo yung teacher, bakit siya nanalo? Siya ang pinakamaraming shares tsaka likes ah. So, yung mga ganung bagay, kaya nating gawin. Ano pa? Halimbawa, yung company, gustong lumaki yung kanilang company, yung mga, mga creations nila, kaya natin yon. Okay? Next po. Business solution, nagbubukas tayo ng business. Magkano ba ang business setup? Halimbawa, magkaroon kayo ng sarili niyong negosyo. Magkano? Merong iba't ibang negosyo na um, sabihin na natin may mura, medyo mura, at mapapamura ka. Medyo mura, at mapapamura ka. Pero dito sa Dubai, ang simpleng document clearing lang, itong business solution lang na pinapakita ko sa inyo, kasi iba-iba ang license ko. May license ako sa Sharjah, meron akong license sa Dubai, at iba-iba ang mga services na ino-offer nito. Kaya marami akong license.
Sa business solution pa lang, alam niyo ba kung magkano na agad ang license na ginagastos ko? Ngayon pa lang ha, just in case. Diyan pa lang para makabukas ka ng business solution, just typing services. At saka, ano, ang gagastusin nyo na sa Dubai mainland at para magkaroon ako ng office, iba pa yon. Nasa, wow, ang office natin kung magkano. Iba pa yung construction. So, maliit ang 200,000 pesos at hindi, dirhams. Maliit ang 200,000 dirhams para makumpleto nyo lahat yan. Pero kayo, ang babayaran nyo lang, 550 dirham. Meron na kayo lahat. So, nasaan? Nasaan yung puhunan nyo? Nandito sa Reyes Pinoy Pro, 550 dirham lang ang babayaran nyo. May business solution na kayo. Meron na kayong travel agency. May marketing na kayo. Pero, kapag kayo nagbukas ng sarili nyong office, kapag nag-open kayo ng sarili nyong company, nagkumuha pa kayo ng employees, at kumuha pa kayo ng licenses sa iba't ibang agencies, maliit, kasama yung ejari nyo at yung construction nyo, maliit ang 200,000 dirhams. At sinasabi nila, ay ma'am, mayaman ka pala, 200,000 dirhams, bakit ganyan ang itsura mo? Tatandaan nyo lagi, hindi nasusukat sa itsura ng tao ang yaman. Nasusukat yan, unang-una, kung ano yung laman ng bulsa mo. Pangalawa, kung ano yung laman ng puso mo. Yun ang pinaka-importante. Kasi kung panay pera lang ang nasa isip natin, walang mangyayari sa atin. Pero kung ang priority mo sa negosyo mo is, unang-una, to help everyone, lalaki kayo, lalaki tayo. Lalaki ang... Isipin mo na lang si Miss Esterlita, sino po ba yon? Yung upline ni Miss Julie? Katulong. Sila po ay ating mga kaibigan. Lahat po sila ay ating mga kaibigan. Sa totoo lang po, malaki po ang naitutulong nila sa ating lahat. At nung sinabi ko sa kanila na gusto ko pong tulungan ang mga Filipino na maging buo ang pamilya, alam mo sabi nilang nila, yes, we will help you. Kasi ang gusto mo, hindi lang ang pera. Ang gusto mo, tumulong. At that way, lalaki ka. Sila yung tumutulong sa ating lahat. Napakabait ng UAE. Hands up. Napakabait. Hands up ako sa kanila. Wala akong masabi. Tinanggap nila tayong lahat. Kahit na sino pa tayo. So, pati yung company ijari. At saka isipin mo na lang, saan ka nakakita ng bansa? Nahahayaan ka na magkaroon ng 100% ownership sa negosyo. Dito lang yan sa UAE. Sa totoo lang, masosurprise ka na dito lang sa UAE, nagkakaroon ng 100% ownership sa negosyo. Kaya hands up ako sa sobrang pagmamahal nila sa ating lahat, whatever the nationality it is. Kaya wala akong masabi. Pagdating nyo doon sa mga government agencies, as long as mabuti din kayong kausap at mapagpakumbaba kayo, walang pagyayabang, at wala yung taray look, sasabihin lang nila, don't worry, everything will be all right. We will help you. Huwag ka lang doon. Sila na mismo, oh, what do you want? Okay, just give me like this, just give me like that. Okay, this is my mobile number, just send it to me. Alam mo, ang babait, sobrang babait. Kaya, tsaka saan ka ba nakakita ng immigration officer na pagdating mo, papupuntahin yung bata sa loob ng immigration, tara, bibigyan ka pa ng toys. Dito lang yun, sa UAE. At ngayon, meron pa tayong ano ha, meron pa tayong Lego. Nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. This is how they make everyone happy. Kaya, we have to say thank you rin sa kanila. So, we also have an e-commerce platform. May dropshipping on platform. Meron tayong AI dyan. Yun nga lang, hindi pa nai-integrate. Thank you very much for understanding that. Kasi, pag naglagay ako ng product doon at mali ang computation, aba, lahat na, lugi. So, inaayos natin yon. Pero nandyan na siya. Hindi ko lang nilalagay yung products. Dahil pag nilagay natin yung products, ang mangyayari,
hindi maayos yung computations, magagalit lang kayo sa akin. Pag hindi ako nag-payout dahil ang nakita nyo sa dashboard, wow, ang laki. Ayun pala, wala naman pala yung product doon. O, diba? So, inaayos pa yung platform. Sana naman gano'n nakabilis ang ating mga India team. So, meron tayong clearing company, meron tayong tinatawag na air cargo na pasabay. Itong pasabay na to, is talagang one day lang pero syempre ang rate nito hindi fix. Depende po yan doon sa mga products. So hindi muna namin nilalagay ang mga products ngayon hanggang sa maayos na yung system. Ang na-perfect pa lang ng India team ay ang joining bonus. Ayan, joining bonus ang na-perfect nila. At least doon pa lang, papapatulugin na ako ang products na lang iko-computein ko. Sa joining bonus kasi dati, simula, halimbawa, nagsimula ako ng computation ngayon. Hanggang bukas hindi ako matutulog. Hanggang kinabukasan, as in, magsimula ako ng 8 o ng 7 ng 6 o'clock ngayon. Hanggang kinabukasan, hindi ako matutulog hanggang alas 3 ng hapon kasi alas 4 ako nagpapa-payout eh. 4 o'clock ng hapon ako nagpapa-payout pataas. Lagi yon 4 o'clock. Hindi ko tutulugan yon hanggang makompute ko lahat manually. Walang tulog. Pagdating ko sa office, ang gagawin ko, nakangiti ako, hindi niyo makikitang napagod ako, magpi-pay out kayong lahat. Yun ang ginawa ko. At least dito, yung kalahati ng work ko, maliit na lang. Yung kalahati, sa products na lang ako magko-compute, automatic na lahat. Yun na, mas madali na ngayon. Lalo na siguro kapag nailagay ko na yung product dito, sasabihin ko, matutulog na lang ako, magpapaganda ako katulad ni Miss Julie. Ayun, joke lang, mag-aaral po ako. Kapag natapos na ang software na to at naayos na yung ating operation, ang gusto ko pong gawin sa buhay ko is mag-aral pa. Bakit mag-aral? Ewan ko po, mahilig po talaga akong mag-aral tsaka magbasa ng libro. Siguro yun yung dahilan kung bakit ganito ako. Simula pagkabata, habang nagbebenta ako ng pastillas sa school. Ayan. Tsaka ng sampalok, yung 25 centavos pa noon. Ayan. Natutunan ko yan panahon nun. Tsaka pag nag-uuling kami, alam nyo ba sa uling, isang sakong uling, ang puhunan niyan, ang isang sako niyan 100. Mabebenta ko yan ng 300. Pag-uuling lang. Sa yelo, o yan, tabingi. Tabingi yung kamay ko. Kaya kong gumawa ng 300 yelo isang araw. Mabebenta ko lahat yun. Ganun ako kasipag. Yan. Oo. Yun ang ating mga pangarap sa buhay. Kung masipag ako, sabi ko nga dun sa na-interview ko kanina, kung masipag ako, dapat doblehin mo ako. Kasi hindi pwedeng office boy ka lang. Hindi pwedeng katulong ka lang at saka wag mo sasabihin lang kapag office boy ka. Wag mo sasabihin lang kapag katulong ka. Sasabihin mo katulong ako. Nani ako. Housewife ako. Walang lang. Never belittle yourself. Kasi hindi kayo nagnanakaw. As long as pinaghihirapan ninyo ang lahat ng ginagawa nyo, at hindi kayo umaapak sa kahit na sinong tao, wag nyo kayong tatawagin na lang. Walang lang. Ako ay katulong. Pinag-aaral ko ang mga anak ko, lahat ng ginagawa ko ay hindi ko ninanakaw. Ganon magsalita. You should be proud of yourself kasi wala kang hiningi sa kahit na sinong tao. Yun. Game, meron tayong mga online courses. Sinama na po namin ito kasi mahilig nga tayong mag-aral. So, sa online courses po na yan is uniting. Ang sinabing uniting, halimbawa, kasi ang pangarap ng karamihan, makatapos man lang ng college, kahit nasa loob lang ako ng bahay sa Pilipinas, tama? So habang naglilinis ka, nagpaplantsa ka, nanonood ka ng lessons mo, nauubos mo yung units mo, hindi mo alam. So, nakakatapos ka na pala ng college nang hindi mo napapansin. Habang nag-o-office ka, pinapanood mo yung computer mo, yes ma'am, I'm a reception. Pero nagbabasa ka ng online courses mo. Makakatapos ka ng pag-aaral. Unit by unit, matatapos mo ang college. Then, uuwi ka, sa Pilipinas, meron ka ng diploma. O, di ba?
hindi ka nahirapan na pumasok ng school ng 8 days, ng 8 hours, natapos mo yung college mo ng unit by unit. Yan ang uniting natin. Makakatapos ka talaga. Next, saan yung school? Sa Pilipinas po ang school. Kaya huwag kayong mag-alala. Sa Pilipinas po school, accredited siya ng ating bansa, kaya huwag kayong mag-alala. Event management, pero online yon. Meron na po tayong hall ngayon sa office. Hall, ayan, hindi ko pa kita. Yan, ito po yung hall yan. Yan, malaki po yan. Malaki yung hall na yan. Mahaba, pero hindi ganun kalaki. Papaupahan po natin yan. Sa mga party, sa mga practices, sa mga bata na gustong um, gamitin yung hall, sa mga birthday party na wala kayong mga spaces, sa mga maraming bagay. Kung gusto niyo mag-practice, mga students, mga bata na gusto niyo gawin yung mga practices na yon. Murang-mura lang po namin binigay ang hall. Kasi ang gusto nga po namin, magkaroon kayo ng mga activities sa community, katulad ng churches, kung sakali man, pwede namin po dyan. Para mura lang, hindi ganun kamahal. Okay po? Meron na pong sound yan, sound system, kaya huwag kayong mag-alala. Ngayon, tumagal yung aking presentation pagdating doon kasi emotional ako kasi natutuwa ako doon sa mga nandito, nakasama natin na naghihirap, hindi naman naghihirap, pinaghihirapan lahat ng bagay. So, naniniwala ako na kapag pinaghirapan nyo, hindi lang dapat ang company ang kikita. Hindi dapat na empleyado lang ay sasahuran. So, sinabi ko dun sa office boy ko, mahilig ako sa bakla, hindi ko alam kung bakit. So, sabi ko, sa oras na nakabenta ka din, kikita ka din ha. Hindi pwedeng office boy, tagalinis, hindi ako papayag ng ganon. Ang gusto ko, habang office boy ka, matututo ka rin sa products. Kasi kapag natuto ka sa products, sabi ko nga kay Arnel, just in case na gusto niya magkaroon ng sarili niyang flat, just in case na gusto mo magkaroon ng sariling negosyo, kung aalis man kayo sa akin, marunong na kayo. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Pero hindi nila ako iniiwan, love talaga nila ako. Sobrang love nila ako. Yan. So, how to earn in Yes Pinoy Pro. May joining bonus po tayo. Sa joining bonus, ang laging inisisip na lahat, ay, pyramiding yan. Wala kang kikitain dyan. Hindi. Mas malaki ang kikitain mo dito kasi hindi kami pyramiding. Ano naman yung commission na yan? Ang commission po na yan is up to 5th level. Sa dami po ng binibenta natin, hindi ko alam kung wala kayong mabibenta dyan. Lahat na lang ng products at services nandyan na. Tapos, may markup pa kayo. Pag sinabing markup, sariling sales bonus ninyo yan. Hindi nyo yan binibigay sa iba. Yan ay sarili mo na ibibigay din sa'yo. Okay po? Kaya nito po yung platinum. Siya po yung pinakamalate. Naku, napakamahal naman siguro niyan. Kasi lahat ng business nandyan na. Kami po yung pinakamura sa lahat. Ikukumpara natin sa isang multi-level marketing na gold lang ang binibenta is 1,000 dirhams na. Dirhams na ha. Ikukumpara ko naman doon sa nagbebenta lang ng ticket, nasa 1,400 dirhams na. Ikukumpara ko doon sa nagbebenta ng iba't iba pa. Maliit po ang 1,000 para maging member kayo sa multi-level marketing na isa lang or dalawa o tatlo ang product. Dito po, napakadami nating product. Products, services, event pa. At napakarami nating ibenta, 550 dirhams lang. Sabi ko nga sa inyo, maliit po ang 200,000 dirhams para matapos yung office natin ngayon. Yan. So, kung ikaw po ay agent, ang direct nyo po sa na mag-agent sa inyo, may 1,800 pesos kayo. Nung ginagawa ko tong system na to, sinabihan ako ng isang Pilipino na nagsasabi ng system, Ma'am, wag mong gawin yan. Sobrang laki ng binibigay mo. Sabi ko, hindi. Para sa tao yan. Sapat na yung iba para i-develop ang system. I will never use the money of the people. I will return it back to them. Sa halip na gamitin ko sa ibang bagay, pansarili, ang sinabi ko, gagamitin ko yan para ma-develop ang system, para maging maayos lahat. At yun po yung ginagawa ko. Hindi lang yon. Hahanap ako ng pwesto
na ang lahat ng mga agent ko hindi na mahihirapan at aawayin sa office namin. Hahanap ako na kung saan pwede silang tumambay ng komportable. At doon ko po iginagamit. Kulang pa naman actually yung budget dito, pero sa system pa lang, sa system pa lang natin ngayon na dinidevelop is more than 70,000 dirhams na yan. Matutuwa kayo na ang laki pala nung ginagastos sa system pa lang. Pero bakit natin ginawa yon? Kasi nga, ang sabi ko sa inyo, anong pangarap ni Yes Pinoy Pro? Anong pangarap? Is to build everyone, to guide them in their success. Hindi lang si Yes Pinoy Pro ang kikita, kundi tayong lahat. We are one family, and this family will help each other to grow. At ang pinakamaganda, nagsisimula pa lang tayo, the system is not yet ready, pero nandyan na, at kakaunti pa lang tayo, hindi pa tayo ganun karami. Kaya take all the advantage. Okay po. Dati, silver lang kami. Okay? Lahat po na nagtiwala sa amin ay in-upgrade namin lahat sa gold automatically, yung mga nauna. Ngayon, may isang school na gusto makipag-partner sa atin. Sabi niya, lahat ng mag enroll sa akin, magiging part ni Yes Pinoy Pro, kaya gawan mo ko ng basic. Kaya nagkaroon tayo ng basic. Pero, sabi naman ng mga team, katulad ni Miss Julieta, bakit naman ako pupunta sa basic? Oo, mura nga. Tatrabahuin ko naman ito. Doon ako sa malaki ang kita, platinum. Yan yung mga ano. Isipin mo, tatrabaho na lang din ako, yan lang ang kikitain ko. Pagdating sa platinum, mas doble-doble-doble pa. Sabi ng gano'n. Ako sa platinum, ba't ako ano? So, sa lahat po ng ranking, ang ginawa po namin is, meron yatang message dito. Ayan, nagpaunahan silang lahat. Ay, sorry po. Ayan. Okay. Natuwa ako doon sa mga messages sa ano, natuwa ako doon. So sabi nila, the basic is provided para sa mga sabi nila, I am just a student, I don't have money, but I want to work. Can I start? Sabi ko, go ahead. Doon ka muna. Kasi pwede mo naman i-upgrade sa platinum yan later if you want to. Okay? Kung gusto mo siyang i-upgrade sa platinum, sige, go ahead, tutulungan din kita. Ma'am, ang gusto ko lang kasi kumita muna para makaipon po ako ng sapat na makakuha ko ng 8,800 para po, kasi ang budget ko 4,000 pa lang. Sige, walang problema. Gawin natin yan kasi estudyante pa lang po ako, wala pa akong pinagkakakitaan. So, I put myself doon sa mga tao na nagre-request sa akin. Kung ano man yung maging suggestion nila at kaya ng company, we will do it. Pero pag hindi na kaya ng company, sasabihin ko, ma'am, not possible na po kasi ito yung dahilan, ito yung dahilan, ito yung dahilan. Kung medyo may mali po doon sa una, pagpasensyahan nyo na po. Pero kung makakaapekto to sa nakakarami, kailangan po nating palitan. Yun ang sinasabi ko sa lahat. Lagi kong iniisip is yung nakakarami. Okay? Ay, ang yaman nyo pala, ma'am. Isipin nyo, gagastos kayo sa office, 200,000 plus mga ano. Ang yaman nyo pala, ma'am, 270,000 ang ginagastos. Hindi po ako mayaman. Ang ginawa ko lang po, lahat ng kinikita ko at lahat po ng contributions ninyo, pinagsama-sama ko lang po at ginamit ko lang po sa tama para po lalo kayong iserve. Yun lang po ang ginawa ko. Parang ginawa nyo lang akong bangko para kumita kayo. At the same time, yung naipon ko na yon, ibibigay ko lang din sa inyo sa system na gagamitin nyo na nasa kamay nyo na rin lahat. Yun lang po ang ginawa ko. At inayos ko lang po yung mga pondo na ginagamit ko, do kulang pa yung pondo, kung ano man po yung mga naipon ko, inayos ko po yung opisina para po sa inyong lahat. So, hindi yan para sa atin, sa ating lahat. Yan. So, hindi ko pa rin nakakompute yung basic. Dito pa lang po sa level bonus, we will have a power of 10. Pag sinabi mong power of 10, sa bawat isang tao, itry mong mag-invite ng 10. Tapos yung 10 na yon, mag-i-invite ng tigsa 10. So, hindi siya mabigat. Kasi nagtrabaho silang lahat, nagtulungan. Magiging mabigat lang yan kung nakaasa ka kay upline. Okay? Hindi yan nagiging mabigat or sa company. Hindi yan nagiging mabigat kung tutulungan nyo si upline. Tulong-tulong. Tapos,
Yung 10 naman na nakuha ninyo, sasabihin nyo sa kanila, tara, gawa natin ng paraan to, tulungan natin. Eh, hindi man, wala akong pambayad ng 550. Ang mahal-mahal naman yan. Eh, sabi ko, ma, may tabi-tamara naman tayo. Ang tamara, kapag nag 550 ka, o sa gold na lang sa 350, 88 dirhams per month, kumita ka na ng milyon. Abay, sobrang dali pong bayaran yan kasi meron naman tayong tabi-tamara, may credit card pa tayo. So, hindi siya mahirap. Kung magpa-platinum kayo agad, nasa 3 milyon agad yung kikitain mo kung 10 tao lang ang in-invite nyo. At silang lahat kumilos. Magagawa nyo po yan. Madaling-madali lang yan. Basta, you will be a good leader at yung mga leader na yon, you will train them to be a good leader as well. Then, those leaders will train another person like them na magiging good leader. So, kung panay good leaders ito, hindi lang po kayo makakatulong sa pamilya nyo. Makakatulong po kayo sa lahat ng tao na na-multiply nyong kayo. Hindi na darating yung time na, ma'am, nanay, kasi yung anak nyo ginawa nyong multiply, hindi na darating na, wala po akong pambili ng cellphone. Pwede mo na sabihin sa anak mo, aba anak, pagtrabahuhan mo, nandyan si Yes Pinoy Pro. Di ba ginawa nyo siyang masipag? Ganun yan. So, bakit naman ako magbebenta ng product ni Yes Pinoy Pro? Bakit yung basic wala? Hindi ko na-compute. Sorry. So, doon na tayo agad sa silver tsaka sa platinum. Tsaka na yung basic, okay? Ayan, gumalaw siya. Ano nangyari? Ba't gumalaw? Balik tayo doon. Bumalik. Ayan. Doon tayo sa sales markup. Ayoko magbenta. Ano ba yun? Bakit takot magbebenta? Kasi po, meron kayong sarili nyong markup. Pag sarili niyong markup, ibig sabihin, kikita kayo ng para sa sarili niyo lang. Eh, lahat naman po yan, gusto pong magkaroon ng markup. So, lahat po yan, magtutulong-tulong na magbenta. Napakadami po natin kasi yung products natin, hindi lang pang Pilipino. Ang products po natin, products ang pinag-uusapan na, hindi yung pautang, products lang, ay pwedeng ibenta sa lahat ng lahi. Sino ba ang ilahe na hindi gumagamit ng sabon, panligo? Sino ang tao na hindi gumagamit ng damit? Or sino ang tao na hindi gumagamit kapag may anak ng diaper? Or sino hindi gumagamit ng Emirates ID dito sa UAE pwera sa visit visa? Okay? So, yung visit visa na yan, makakahanap yan ng trabaho. Sinong walang Emirates ID? Every year pa yan, every 2 years yan, magre-renew. Sa palagay nyo, services po tayo. Every year yan, every 2 months yan, every 1 month yan, nagre-renew sila. Sa palagay nyo, one time lang sila bibili sa inyo kapag kayo ay napagkatiwalaan na nila. Siyempre, every time, meron na yan. Tuloy-tuloy na yung kita ninyo. 'Di ba? At pwede kayong kumita ng 360,000 kung nakabenta lang kayo ng 10 product. Ganun lang kasimple. Worth 1,000 pesos. Ibig sabihin, nasa 80 dirhams lang yan, 70 dirhams lang yan. Kung nakabenta kayo ng 70 dirhams, aba, talo nyo pa po ang sumasahod. Ayan. Yes, recorded po tayo. Inoto-recorded ko na, di ba? Game. Ang group commission po, since tinrabaho natin ang multi-level marketing at tinrabaho natin ang mga tao na maging leader na katulad ninyo, you will not command them. It is not the right thing to do. But you will guide them. If you will guide them, alam nyo ba na sa loob lang ng isang buwan, isang araw, pwede kayo maging milyonaryo? Na ang binenta lang ng bawat isang tao ay isang product lang. Dahil 10 tao ito, 10 ang product lang na benta, tapos lahat sila tigi isang piraso lang din yung nabenta nila, tigi worth 1,000 sa isang araw. Kaya niyong kumita. Isang araw ha, hindi ko sinasabing maraming product, ang sinabi ko lang isa lang. Kaya niyong maging milyonaryo sa loob ng isang araw lang.
at kaya nyo maging multimilyonaryo sa loob lang ng isang buwan. At multi-bilyonaryo na sa loob lang ng ilang buwan. Kaya nyo. Kaya natin. Kasi magtutulong-tulong tayo. At ang product natin, sino ba ang nasa ibang bansa na hindi bumibili ng ticket para umuwi sa Pilipinas? Para pumunta sa Armenia, sa Georgia. Sino sa inyo ang ayaw mag-tour? 'Di ba? Sino sa inyo ang ayaw mag-desert safari, mag-Doe cruise, pumunta sa Yas Island? Sino? 'Di ba? Sino sa inyo yung hindi kumakain sa restaurant paminsan-minsan? So, marami tayong products na pwede nating ibenta na walang dahilan para sabihin, ang hirap ibenta niyan. Kasi sa desert safari pa lang, grupo na agad yung bumibili sa amin. Sa ticket pa lang, sa visit visa pa lang, grupo-grupo na. At every 2 months, nagre-renew na sila. So every 2 months, may kita ka. Hindi ba? May markup ka pa. May monitoring ka pa. So, walang ways. There is no other ways not for you not to earn here. Kung masipag ka. Okay? Ma'am, wala pa kasi sa dashboard. Sorry po ha, kung wala pa sa dashboard. So, totoo lang ma'am, pagising ko sa umaga, mumulat ang aking mga mata. Hindi ako magbabatibot. Bubuksan ko yung cellphone ko, kakausapin ko na yung India, tapos nasaan na, ano na ang update. We are already 43 days in this project. Every single day, I am counting the day na dinidelay nila ito. Every single day. Tomorrow, 44 days na tayo, Hoy India team. Sa susunod na araw, 45 days na tayo, Hoy Every single day ko silang kinukulit. Kasi ang gusto ko, maipasok na agad ang product at kumita na tayong lahat ng sabay-sabay. Game. Ano ba yung pwede nyo maging benefits para sa pagiging sobrang mayaman? Sobrang mayaman, no, 'di ba? Pero doon sa sobrang mayaman, sa sobrang yaman ko, syempre, dapat i-manifest mo na 'yon. Hindi pwede. I-manifest ko na galing dito, mapapatapos ko ng pag-aaral ang mga anak ko. I-manifest ko na galing dito, makakapagpagawa ako ng bahay kasi ayoko nang umupa sa Pilipinas. I-manifest ko na galing dito, mapapagamot ko ang mga magulang ko. I-manifest ko na pati yung apo ko madadala ko sa Hong Kong tsaka sa Disneyland. Ganon yung manifesting. Hindi ka magmamanifest ng maliit. I-manifest ko na magkakaroon ako ng sariling ospital. I-manifest ko na magkakaroon ako ng sariling university. At marami pa akong matutulungan. Ayun. But you have to return something sa God, okay? Always return something sa God, sa always, sa mga biyaya na binibigay natin. Binibigay niya sa atin. Okay po? Next. O nga pala, yan na. Ano yung mangyayari? Benefits of being an agent is discounted prices, income monitoring, customer management, lifetime income, product access, own e-shop, automated process, tsaka payout management. Sa payout po, tutulungan tayo ng mga uplines natin. Kasi po, mayroong limitations dito sa UAE sa mga product management. So, tutulungan po tayo ng ating mga uplines na kukunin yung mga pera ninyo, sasabihin niya, Madam, akin na yung bank account nyo, tara, deposit na natin yan sa mga bank account nyo. Kasi ako, nagko-compute ako. At naggusto ko, pag mamakaawa pa ako sa inyo, please, kunin nyo na yung pera nyo sa office. Ayoko ng maraming utang. Sabi ko, gano'n. Okay? Ano pa? Ginagamit si Yes Pinoy Pro sa mga magagandang bagay. Ngayon, huwag kayong basta-basta maniniwala pag nakita niyo ang aking pagkagandahan sa ibang page. Ang page po ni Yes Pinoy Pro ay may 229,000 followers sa Facebook, 117,000 followers sa Instagram, 141 followers sa YouTube, 943,000 followers sa TikTok, at maraming followers sa X, which is 14. Kaya i-follow nyo na ako para madagdagan siya. So, kung sakali man na gamitin ang video ko, kasi I am always encouraging people to use their leverage. Katulad ng mga nababasa ko sa libro, they are encouraged, especially Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki will always speak of, tara, mangutang ka.
use your leverage. Huwag kang papayag na yung sahod mo lang, kasi hindi sapat ang sahod eh. Sasabihin niya, hey, you have to use your leverage and multiply your leverage sa pamamagitan ng tama. Baka naman nangutang ka pagkatapos binili mo lang ng kung ano-ano sa bandang huli. Wala nang pinagkakitaan. Hindi ganun ang ginagawa ni Yes Pinoy Pro. Si Yes Pinoy Pro, ang ginawa ni Yes Pinoy Pro, ang ginawa ko sa buhay ko, lagi ako nangungutang ng malakihan. 200,000 dirhams. Pag nangutang ako ng 200,000 dirhams, bumili ako ng mga flat. Tapos, i-develop ko yon. Pag na-develop ko na yung mga flat, gagamitin ko yun ng ilang taon. Pagkatapos, pag ayoko na yung flat na yun kasi luma na, ibibenta ko siya. Binalik uli yung pera sa akin, pinagkakitaan ko pa, nabayaran ko yung utang ko. Yun yung leveraging. Hindi masama ang mangutang sa mga bangko, sa mga kahit na anong facility as long as gagamitin nyo siya sa tama. Na kung saan pagkakakitaan nyo rin siya. So, kung gamitin man po ng ibang pages, ang mukha ko, huwag kayong maniniwala. Maniniwala lang kayo sa tama at legit na page ni Yes Pinoy Pro. Hindi ko alam kung bakit sila gandang-ganda sa akin. Alam ko naman po na lahat tayo maganda. Na lahat tayo gwapo. Pero ma'am, hindi ko alam kung bakit nila ginagamit ang mukha ko sa lahat ng bagay. Ayan po ha. Kaya wag kayong maniniwala kapag nakita niyo yung aking kagandahan sa ibang mga page na ginagamit at tinuturuan ang mga tao kung paano gamitin ang tamang pag-utang. Hindi ako ang nag-allow sa kanila para para gamitin ang video ko. Ang maaari lang na gumamit ng video ko ay ang legit na pages natin. Okay? Ayan po. Please follow, subscribe, like, and your beautiful reaction will be highly appreciated. Ayan. Yan, mga taga-report ko yan si Miss Estrelita. Ma'am! Ma'am! Sabi niya ganon. Bakit? Nandoon na naman sa gantong page yung ano mo, video mo. Tapos meron na namang isa nang report. Ma'am, andun, hayaan nyo na nga sila. Mapapagod din yung mga yan. Isipin nyo, ang isang post nila, gamit ang video ko, nakaka 67,000 to 100,000 likers. Ang masakit, they are grabbing the video and scamming people. Ang hindi nila alam is hinahanap ako ng tao. At pag hinanap ako ng tao, mas nakikilala si Yes Pinoy Pro at mas nalalaman nila yung kalokohan nila. Nalalaman nila na hindi sila totoo at ako ang totoo. So, think a positive part of it. Wala tayong ginawang kalokohan kahit kanino. Sila ang gumawa ng kalokohan, hinanap nila tayo at mas mapapatunayan natin sa kanila na tayo ay legit na hindi scam. O, di ba? Ayan yon, legit na hindi scam. Ayan. We are experiencing increase in agents globally. Meron na tayong US, meron na tayong sa Canada, meron na tayo sa Qatar, meron na din tayo sa Saudi, meron na po tayo sa iba't ibang lugar. Okay po? And sandali lang, may nangyayari sa laptop ko. Andy, wait lang po ha. Ma'am, isa-charge ko lang yung laptop ko. Just give me 1 minute. Balik na tayo sa ano. So, sumama po kayo sa amin para maging part ng Yes Pinoy Pro bago pa tayo lumaki ng husto sa Yes Pinoy Pro. Kasi tayong mga nauuna, baka nga yung mga nauuna lang ang kikita. No po. Mahuli ka? Oh, huli ka, hindi kaya agad yayaman. Pero mas maganda yung mauna ka. Kasi
Marami pa po kayong potential sa buong mundo na Pilipinos na gusto ring kumita katulad natin. And never think of money only. What you will think is, paano ko rin sila matutulungan katulad ng pagtulong ni Yes Pinoy Pro. At paano ko rin tutulungan ng company para lalo pa tong tumagal kasi maganda ang objective nito. Yan. Iilan lang ang company na hindi panay pera ang tinitingnan. Kaya marami po ang mga naging agent na nagtitiwala sa Yes Pinoy Pro dahil kumikita na rin po silang lahat. Siguro sa ating opening, mas marami pa kayo makikitang pictures dyan, i-update natin sila. Ayan. Okay po. Ako nga po pala si Miss Carol, ang inyong ideas woman. Si Kyle, yung ating operatings. Siya yung always business ni operating officer natin. Napakasipag na bata. Si Andy, na hindi niyo minsan makausap sa opisina kasi lagi kong minamadali sa design. Andy ang design, Andy ang process, Andy ang ganito, Andy ang code, Andy ang ganyan. Sabi niya, ma'am, pagod na ako. Sabi ko, mas maganda yan. At least marami kayong nagagawa. Okay po. At ang ating customer service manager, madadagdagan tayo ng another one. At saka si Clark din po. Naghahanap pa ako ng isa. Okay po. So, everyone is a leader. You are a leader. You just have to show your potential. But as a leader, we are not a true leadership. Nagbibisikleta po ako. O yun, kita mo? Kami, kalabaw. Opo, kalabaw. Yan. Grabe, napupunta po kami sa taas ng bundok kapag umaakyat kami sa mga mangyan. Yes, nakarating Oo. na ako sa inyo. Nakaduman ako dun sa hanging bridge. Doon po. Mm-mm. Laki nun, ganda nun. Ngayon sira na. Nanguha ng mga rambutan. Saka Ngayon, Ang sarap. ngayon, putol na yon. Putol na po ay, buhay yun. pa. Buhay pa daw siya, sabi ni Ma'am Carol. Pero ano na po siya, bulok-bulok na siya. So hindi na siya pwedeng masyadong daanan. So Hindi kailangan na siya. pase. Nung nagpunta po kami sa Mindoro recently lang, last month, syempre, ingat pa rin. Kasi the Mindoro is one of the virgin forests. So, Yes. mag-iingat pa rin tayo sa mga paniniwala ng mga taga Mindoro. Yun, Marami nangyari daw din doon sana santil po. mo. Marami Ang daw dami. doon man santil mo. Santil Oho. mo. Ano Santil ka po. lang, takot ang mangyan kay Ma'am Carol. Hindi po. Ang mangyan ganito. Mataba. Tao Pakwento din ako yun sa inyo eh. ng kwentong mangyan. Ano? Gantong mangyan. Punta yan sa bahay Mangyan. nyo. Mangyan. Bigyan mo kanin. So, pag Ma'am, nabigyan ka ng cute isang na. kanin, Ma'am, lahat sila ma'am, kakain na. ma'am, Tapos Mon. tatanungin ko sila, okay ka na ba? Hindi naman, maayos na ba? Ayos na ba? Ano naman? Alam mo, ang sagot ng mangyan. Ang sagot ng mangyan, hindi maraming kanin eh. Kain na nila, isang buong kaldero. Okay na, okay na, okay na, okay na. Sabi niya gano'n. Ang sabi naman ng mangyan, ewan lang, kung makainom. Hindi pala pinainom ng tubig. Kami Ay, naman, yung mga Zoom attendees natin, baka sabihin nyo, ay, ayoko mag-join yun sa Pinoy Pro kasi may ari mangyan. Hindi po, hindi mangyan sa Ma'am Carol. Baka may marinig tayo, ma'am, ay, ayoko mag-join sa Pinoy Pro. Mangyan yung may ari. Di ba? Ganun nangyari. Kasi Ay, hindi po, yung, aba, masaya yung pa mga sila nasa dyan, ma'am. bundok, yung mga dumadalaw sa amin, papakainin namin, pag pinakain na namin, ang sasabihin nila sa amin, oh, okay ka na ba? Nakakain ka na ba? Kasi ganun talaga kami eh. So, ang sagot ng mangyan, ewan lang kung makainom ng tubig. So, huwag mo silang bibigyan kasi kailangan mo silang bigyan ng tubig at marami pang bagay. Ayun yung mga nangyayari. Okay, game doon na tayo sa dashboard. Ang dami nating joke, nakakatuwa. Alala ko kasi yung mga nangyayari nung bata-bata pa kami. Ang dami naming mga ginagawa. Punong-puno kami ng putik, punong-puno kami ng ano, masaya. Masaya yung kabataan na pag umuwi ka ng bahay, panay uhog na. Di ba? Nung bata tayo, wala naman tayong cellphone. Ang meron tayo, uhog pag uwi ng bahay. Oo. Oo. Oo, di Merienda ba? bayabas. Merienda Ang saya. bayabas, kamuting kahoy, kamote. Mm-mm. Nakakatuwa yun, yung mga panahon na yun. Tapos, bibigay ko na po yung dashboard natin. Paano Dashboard kayo na tayo. kumita? Ano lang yun? Intermission number lang yung pinag-usapan natin. Okay, proceed na tayo. Intermission pa lang po yun. Intermission lang yun para masaya. Kasi baka yung iba Yes. nakakatulog na 11:00 na ng gabi, Miss Carol. Baka natutulog na, Nagsimula nagigilig pa tayo. sila, ma'am.
Pero magpapaingay lang tayo. Nag-iingay lang Oo, tayo. ayan. So, Baka yun. natutulog na iba eh. Oo. So, game na tayo na sa dashboard. Game. Tuturuan ko lang po kayo ng dashboard para po makita ninyo yung Okay. system natin. Mute na kayo. Mute mo na kayo. Mute na ulit tayo. Yan. Ito po yung dashboard ni Yes Pinoy Pro. Sabi ko nga po, i-upgrade ko na to si Yes Pinoy Pro eh. Para naman makita natin na siya ay platinum. Dito po, medyo may mga pagbabago pa kasi hindi pa namin gusto yung design. Pero dito nyo na makikita ang inyong mga pinagkakakitaan. So magkakaroon pa po kayo ng mga level income. Mapapakita ko po yan sa inyo lahat. Tapos, dito nyo na rin po makikita kung ilan yung downline ninyo, ilan na yung direct ninyo, ilan na yung markup bonus, magkano yung package ninyo. Huwag po kayong maniwala sa activation bonus, nakapag-payout na po ito ng daang libo. Ayan. Okay po. Kung sino po yung last referral ninyo, kung sino po yung mga last transaction ninyo. Mapapansin nyo dito yung level bonus, repurchase level bonus, may mga sales po dyan, bonus. So, lahat ng mga kikinikita ninyo, kapag kinilik nyo yung view all, nandyan na lahat. eShop. Sa eShop po, ito po ang unang-unang makikita ng mga customers ninyo kapag nag-login sila. Or kahit na hindi sila mag-login, makikita nila dyan. Pero, may pero, kapag ang customers ninyo ang nag-login, ang makikita lang po nila ay offer price. Pero kapag ang distributor ang nag-login, ang affiliate ang nag-login, ito po ha, company offer price, 1,000. Pero kapag kayo po ang nag-login, makikita nyo po talaga yung cost price. At pwede po kayong mag-markup. Depende po doon sa package na kinuha nyo. Siyempre, sa Platinum yung pinakamalaki, makakapag-markup kayo ng mas malaki, pero mas mababa pa rin sa offer price ni Yes Pinoy Pro sa market. Bakit po sinasabing mas mababa? Kasi ayoko naman kayo na iisipin ng mga customers ninyo, ay, bakit ang nakalagay doon sa website? 1,000, binibenta sa akin ng 1,200. Ang laki naman ng tubo niya. Siyempre, iingatan ko kayo. So, pag kayo po ay nag-markup, hanggang dun lang dun sa may discount pa rin makikita ang mga customer. Pwede kayo mag-set ng markup. Makikita nyo dito error ha. Pero, pag nag-error ito, hindi ibig sabihin, tingnan nyo to ha. Yan, tingnan nyo to. Set markup natin. 'Di ba 5% na yung nilagay ko? Ang new price na makikita ng customers ninyo is 945 lang. Pero ang makikita nila sa website ng Yes Pinoy Pro, 1,000. Sa palagay nyo, saan sila bibili? Direct sa Yes Pinoy Pro or sa'yo as an agent na nagbibigay ng discount? Siyempre, Akin. sa iyo. Pag in-apply now nyo yan, pasensya na po sa error kasi po meron na akong 5%, pwede nyo na agad yang i-share sa Facebook. Tapos, punta lang po kayo doon sa dashboard ninyo. Inaayos pa lang po, pasensya na. Punta kayo sa dashboard ninyo. Ilalagay nyo lang po yung markup. Minsan lang po kayo gagawa ng link. You don't need to create again and again. Kaya nyo lang gagamitin yun is para ma-share ninyo. Okay? Tapos, ilagay nyo, offer price ko is ganito. Siyempre, ang makikita niya ng unang-una is yung mga kakilala ninyo. Uy, doon na lang ako kukuha kay Miss Julieta kasi discounted ako. Pwede pang bayaran ng tabi, Tamara. 'Di ba? Bakit naman ako magbabayad doon? Eh, sa Yes Pinoy Pro website, ang taas. Samantalang kay Miss Julieta, kay Miss Marimar, mas mura. Siyempre, matutuwa sila. Ay, sa ano na lang ako bibili, sa mga affiliate na lang ako bibili, sa mga agent na lang ako bibili. Kasi kapag sa agent ako bumili, discounted. Kapag sa company directly, ay wala akong discount. Isipin mo, nakalagay sa company, 1,000. Pero kay Miss kanino to? Sino ba nandito? Hindi ko na nakikita. Sorry. Kay Miss Catherine. Oh. O kay Miss Marimar. Okay. Miss Marimar. 945 lang. At ang maganda, halimbawa, na-click nila yung link na yan. I-verify nila, totoo ba na 945 lang? Ayan, no? Makikita niya, not referred by Miss Marimar, kunyari.
Tapos, ang binigay niya lang na price sa akin is 918 sa halip na 1,000. Eh, di ba ang offer price ko lang sa inyo, 900? May 18 na kayo. Doon sa kabila, may 45 na kayo, may 75 na kayo. Pero, sa totoo lang, 900 lang ang offer ko sa inyo. Sa labas, 1,000. So, parang kumuha kayo direct to the supplier, kumita na kayo, maganda pa ang tingin ng customers nyo sa inyo. Di ba? And you don't need to create all of these pictures kasi si Yes Pinoy Pro ready na. Ready na. Aalisin ko lang yung mga numbers dito para hindi pumunta ang mga tao directly sa amin. Ang kailangan nyong gawin is ilagay yung mga numbers ninyo para sa inyo na lahat ang inquiry. Ngayon, just in case hindi nyo po kayang sagutin ang inquiry, basta makapag-buy now na si client, nakapag-register na sila, kunyari si Andy, meron pang konting problema sa system ha, kaya pagpasensyahan nyo na. Nakaregister na sila at nag-login na sila, automatic na. Yan, Andy Alayus, andyan na yung VAT, andyan na. Pagkatapos, sasabihin nila, okay, the hand delivery ako, gusto kong, ano yan, hindi na courier, pipick upin ko na lang sa office, ganyan, pay by cash. Pag nag-place sila ng order, automatic po yan. Ayan, meron pa palang I have read. Automatic po yan, napapasok na yan as your sales. Kapag na-confirm na po yung payment niya, cash na yung payment niya, confirmed na, papasok na po agad yan sa dashboard ninyo. Paano pa siya papasok? Nasaan ba ako? Sa Yes Pinoy Pro. Yan. Ito po yung inyong invoices. Sa may invoices, yan. Hindi ko na makita. eShop invoices. Papasok na po agad yan dito. Makikita nyo na rin po sa My Customers, yan, sa My Customers, kung sino-sino yung mga nag-order sa inyo. Ayan. Kunyari, si Jessica, nag-order si Details, ayan. Makikita nyo na yan, na nag-order si customer sa inyo. Meron na kayong monitoring. Kasi ang problema ng mga agent ko, ang sarap-sarap makinig sa problema. Alam nyo kung bakit? I consider it as a suggestion. Ma'am, hindi ko kasi ma-monitor kung sino na yung mga client na pumasok sa inyo. So, since in-open up nyo sa akin yung problema, I will think on how to solve it na gustong ma-monitor ng mga agents ko kung sino yung mga customers nila. So, dito makikita na nila, si Miss Kat pala ay customer ko, pero ang total na na-purchase niya is ganito, ano na kayang nangyari sa ano na yan, sa client na yan? Paid na siya, pero ang status nung sa delivery is pending pa. So, si Yes Pinoy Pro naman, i-update na, ito delivered na. So, kapag nagtanong kayo sa amin, delivered na ba? Pwede nyo na agad na, oo, delivered na siya. Ganun lang kasimple. Delivered na pala yung client. So, kapag pumunta kayo sa invoice, ma'am, delivered na po siya. Pagkatapos po, since delivered na siya, wala na po kayo magiging problema. Just in case naman po na may problema, sabihan nyo lang po sa amin, lalagay nyo lang yung invoice number doon sa request, sa grievance, tapos mag-open lang kayo ng ticket, isosolve naman namin yon. So, yun yung kagandahan ng dashboard nyo ngayon. Kasi pati yung customers ninyo, makikita nyo na. Yan. So, sino yung laging nakiklik? Sino yung gusto nyo i-follow up na customers? Ilan na yung mga customers na napunta sa inyo? Makikita nyo na yon. Dahil si Form 001 mawawala na. Lahat ng customers mapupunta na sa kanya-kanyang link. So, sobrang ganda. Alam ko, sobrang ganda. Yes, ma'am. Anong tanong nyo, Miss Estrelita? Ayun, down daw, down. Ma'am, ask ko lang po. Ask ko lang po. Ma'am, ask ko lang po, yung customer ko last week, pero wala po sa list. Opo, Miss Angeli, wala pa lahat ng customers ninyo sa dashboards ninyo. Bakit? Kasi hindi pa live ang product. Hindi pa rin live ang links ninyo. Kasi 'di ba? Tsaka lang kayo pwedeng magbigay ng link kapag live na yung product. So currently, si Form 001 na pinapadala natin sa mga clients natin is manual pa lang at hindi pa nakalink sa dashboard natin. Malilink lang po yan kapag yung
Link nyo na ang pinadala nyo at shinare ninyo sa Facebook. Aalisin nyo na ngayon si Form 001. Okay po ba? Malinaw po ba yon? Okay. You're welcome. Always welcome. Ang tanong, katulad ng sinabi ko, si product is under development pa ni India. How I wish talaga na matapos na nila agad kasi hindi na ako mahihirapang mag-compute ng mga komisyon ninyo. Kasi automatic na siya sa system. How I wish na nandyan na lahat sa dashboard, pati mga products, tsaka pautang yan. So, pwera dyan, bank details tayo. Dito nyo na rin po ilalagay sa bank details ninyo, yan, yung kung saan kayo magpipay out, yan sa bank details. Dito nyo na i-update, edit, lagyan nyo lang po yung bank details ninyo. Okay po, IBAN number. Ito papapalitan ko sa India team to kasi ang India team ay naglagay ng IFSC which is a requirement sa India pero hindi yan requirement sa ibang bansa. Sa wala ko yung requirements ng international transfers. I have been doing that for 20 years. So, hindi sila makakalusot sa akin. Yan ang trabaho ko eh. Okay? Pagkatapos, dito nyo na rin po makikita yung mga networks ninyo from level 1 to level 20, level 5. Okay po? So makikita nyo 25 na to, 26, 36. Pwera dyan, katulad ng sinabi ko sa inyo, may official announcement na tayo dito. Inshallah, matapos na agad ang office bago mag-October 6 at makagaroon na tayo ng party doon. So, kahanina, nagsasabi pa ako sa kanila na tapusin nyo ito ng bago mag-October 1. So, yung payout report po ninyo, sabi ko sa inyo, huwag kayong maniwala dun sa dashboard kasi yung payout, marami na siyang na-payout. Yung mga test payouts. Yan ay 1 month transaction niya lang. 1 month, okay? Wala pang product. Joining pa lang. Ganyan nakalaki yung kinita niya. So, ang shopping po ninyo, ibig sabihin, ma'am, may shopping wallet. Bakit may 72? Sabi ko sa inyo, malaki yung kinita niya eh. Ma'am, hindi ako makapunta sa office. Pero gusto ko pong magkaroon ng maraming registration. At saka ayoko po yung padala ng pera sa office. Pwede ko po bang gamitin na puhunan yung payout ko? Ang sagot, yes. Ilalagay ko yan sa my shopping wallet ninyo. Gamitin nyo siya as puhunan. Halimbawa, gustong may maparegister na Yes Pinoy Pro agent, you can use your wallet now and accept the payment para doon lang po sa agents. At doon ko po makikita sa wallet ninyo yung paggalaw ng pera. At mako-consider po siya. So, yun po siya. So, dito nyo po makukuha yung mga PIN na ipapadala sa iyo ni Yes Pinoy Pro. Just in case, ano na naman na nangyari, bakit lumaki? Magla-log out uli ako. Tuwing kiniklik ko yung lumalaki. Hindi ko alam kung anong meron dun sa Zoom. Bakit sila nag-zoom? Okay? Log out ko to. Kasi yan ay customer login. Okay, affiliate login tayo. Ay, mali pala yung password. Ayan. So, dito nyo po makikita ang ipin, ang bonus reports nyo, kung saan kayo kumikita. Saan ba? Sa activation bonus ba ako kumita ng malaki? Ano ba yung mga details ng kinita ko? Yan. Doon ba ako sa sales bonus lumaki? O, anong level yung kumita? Ito yung kita ko ng sales bonus. Baka naman sa markup ako kumikita. Okay? Napapahawak siya. Baka naman sa markup ako kumikita, sabi niya. Ayan, makikita nyo dyan. At yung sa e-shop ninyo, referral link ninyo, at saka yung marketing, nandito na rin po lahat. Wala na kayong paghihirapan pa. Pati yung mga video link, ilalagay na rin po namin dyan. So, pag may mga questions kayo, pwede nyo na pong balikan yung mga videos na mga madali ninyong matatanda. Ayun ang ating dashboard. Okay po? May question? Madam, yung payout day po natin Saturday, ang off ko. Monday, pwede ko din po. Yes! Pwede. Pwede nyo makuha ng Monday. Pwede nyo kunin ng Tuesday. Pwede nyo kunin ng Wednesday.
pwede nyo kunin ng Thursday, pwede nyo kunin ng Friday. Pero, ang cut-off Friday. Ibig sabihin, ngayon, Friday. Mamaya, magpapahinga ako 3 oras, makukumpute na ako kasi wala pa sa dashboard yung mga products. Ang meron pa lang sa dashboard is yung mga joining bonus. Joining bonus, auto-calculated na yan. Okay? Yung product, ika-calculate ko. Mamaya, dadagdag ko lahat yun. Papakilala ko nga pala sa ito. Ayan naman. Sana naman. Kaya, miss. Nagpapabuhat kasi. So, hindi ko siya mabitawan. Ayan. Yung Naglalambing yan, ma'am. nagpapabuhat kasi siya. So, nangaano Hello, yan. anong pangalan mo? Si Ray Ray po kasi kulay gray. Ray Gray po siya. Ray. Ray Ray. Kulay gray. Hi, Ray Ray. Ang ganda ng mata Wala po mo. siyang tenga. Lahat po sila ganyan. May tenga Oh, sila pero lahat nakababa. kaya Ibang lahi tumaas. po kasi siya. Ibang lahi. Okay. Yes. Baka po may mga questions pa kayo. Ma'am, ang birthday kasi ng anak ko ay mali. Ang birth kasi ng anak ko Sorry. ay mali. Ang female naging male. Yun ang tanong ko. Alam mo, problema rin talaga sa Pilipinas. Ang dami namin mo magiging process dyan. Kapag ganyan ang problema mo, ang unang-una mong Mahina, gagawin, no? pupuntahan mo ang NSO. Mahina. Ipapadala mo ang Ang sound, mahina ang sound. Hindi, birth narinig yun. certificate ng anak Kasi nyo. Baka yung sa magkakaroon birth ng certificate nyo feedback. mismo ang mali, no? Sa local Oh, registry. Kung sa local registry nagkamali, pupunta ka dun sa hospital. Una, pagpunta mo sa hospital, kung saan ka nanganak, kung hindi ka naman nanganak sa hospital, yung ano mo, yung nagpaanak sa'yo na midwife. Kasi si kamadrona, ma'am, Andrea, kamadrona. oo, si Andrea kasi pinanganak ng midwife yan. Sa bahay. Nanganak ako sa bahay kay Andrea. Si Kayla sa hospital. So, magkaiba yung pagpapanganak ko sa kanila. So, kung sa midwife mo siya pinaanak, dapat yung midwife na yun, yung pipirma, na talagang lalaki yung anak niya. Kung sa munisipyo naman nagkamali, pupunta ka naman sa hospital. Sa hospital, pupunta ka, verify mo na totoong kung ano yung pinanganak niya. Tapos, pupunta kayo sa munisipyo, papa-edit nyo doon. Pagkatapos nyo pa-edit sa munisipyo, may edit na yan sa PSA, sa local, sa international, tama, hindi international, sa PSA. PSA, PSA itself. Dapat po magsimula sa munisipyo nyo yan. Pero para po ano yan ang munisipyo nyo, syempre may babayaran na naman kayo. Hingi kayo muna sa barangay na ano, Kung sa bahay, ang una, kung sino yung nagpaanak sa'yo, pupunta sa barangay, tsaka ikaw, galing sa barangay, katapos niyo po sa barangay, mapapatunayan naman na lalaki yung anak nyo, pwera lang kung hindi totoong lalaki, ganun po, or babae siya. Pagkatapos po sa barangay, pupunta po kayo sa local registry. Aba, nagtrabaho din pala ako sa local registry, no? Ganun talaga ng bata. Nag, Ay, alam ako niya. nagtrabaho ako sa local registry. Pagkatapos niyo pumunta sa local registry, pupunta naman po yun sila po yung mag-a-amend sa local registry, then they will send the request to the higher registry. Konting lawyer's fee, pero okay lang yan. It's a normal error in municipio side. Ganon. Yan. So, pag naayos nyo na yon, tsaka lang kayo kukuha ng passport ng anak nyo. Huwag kayong kukuha ng passport ng anak nyo nang hindi pa naaayos yon kasi mas mahihirapan po kayo. Yan. Unahin nyo muna doon. Punta lang po kasi sa munisipyo. Hindi. or Barangay. kung sila ma'am ng Malupit po baptismal. sa Miss Estelita. Sa bahay, siya pa nagpaanak sa sarili niya. Wala akong Ba? tumulong. Malupit. Okay, yan. One Yan, man baka show may ka pala question. te, binuntis mo na. Ibinuntis mo Oo, na, inanak mo. grabe, ang hirap nun. Samantalang ako, pati kapitbahay, ginulo ko na, mapaanak ko lang si Andrea. Ay, nako. Hay, grabe, malupit ka. As in. Natitiklop pa yan hanggang madaling araw. Hindi po namin kinaririnig, Miss Esterlita. Miss Esterlita, hindi ka namin naririnig. Unmute. Yan. Yes, ma'am.
Ay, yung ano kasi si Monique ay graduating siya ngayong next year, teachers. Tapos hindi na bago pa yung birth. Yan siya. Dali lang yan. Punta lang po kayo Sige sa nga, barangay. puntahan ko yun ng Punta sandali. po muna sa barangay. Eh, Tapos, sabi daw, abogado daw. hindi, barangay muna. Esperita. Barangay muna. Sa Huwag barangay. abogado agad. Ang aking problema noon sa birth Yun, certificate ano ko, niya isa ipaabogado daw yun, pag-change ng female to, ay yung male niya to female. Kasi Maliit naging lang. lalaki siya eh. Ano lang po a- yan. a- Simpleng, yes ma'am, Mas Marimar. Baka may ako idea po, kayo. ang aking birth certificate ko, ang pangalan ko Juana Fe. Nung high school ako, kailangan ng birth certificate, hinihingi yon. Ang pangalan ko po doon, Nilda. Ngayon, ang sabi lang ng sa civil register, ano lang daw, authenticate na si Juana Fe sa Casinilda ay iisa. Baka yung sa inyo, baka pwede rin ganun din ang iano. Kasi M lang, Ano male lang lang, at ano lang yun siya, sis, female, yung female niya na nagawa na ano siya na male Opo. Ganito ang gawin niyo ma'am. later. Punta kayo sa barangay. magpa-late registration ka na lang. Hindi na siya pwede Lagi. ngayon. Hindi pwede. Mahirap na. Hindi na pwede. Hmm. Punta lang po kayo sa Kailangan lang siya barangay. ng abogado daw. Ang hinihingi ay 8,000. Di Okay lang. magpaano kayo sa PAW, sa government na abogado. Kasi nandito na yung ano, yung PSA ng birth, nandito sa akin. Ako ang nagpagawa. So, nung napasportan ko siya, doon siya nalaman na yung ano. Sabi ko, bakit ganun? Nung nag-start siya ng grade 1, hindi nakita ng teachers. Hindi nyo rin Yun. nakita. Hindi nakita, pero yung baptismal naman niya, tama naman doon siya. Female Kaya naman nga, doon. kaya nga, Yung pwede nyo pong andalin yung baptismal niya, saka yung birth certificate. Ito po yung tao. Sasabihin nyo lang. Maghingi kayo sa munisipyo sa PAW ng ng assistance na kamo wala kayong na wala kayong pera pang paano. Eh kung makakalusot, bakit hindi? Kesa gagastos kayo ng 8,000. Oh, sige, itry ko nga sa munisipyo na lang dun sa Tarragona, sa amin. Sa Laguna po ba kayo? Hindi, Tarragona, Davao, ano Ay, kami, kala ko Laguna, Oriental. sorry. Nabingi lang, thunders na. Thunders lang. Ah, may isa pa akong tanong, Ma'am Carol. Hindi pa ako nakakita. Ano ba to? Ano yung sa visit visa may nagtanong kasi ngayon from Pakistan, paano daw yun? Pakistan. Oo, Pakistan to Dalawa do. ang dapat nyo matandaan kapag Pakistan customer. Oh. Educated or non-educated. Mm. If non-educated, hindi yan basta-basta makakapasa sa visit visa. We can apply, Okay. we can apply, but we cannot promise na magkakaroon sila ng visa. Baka masayang lang ang pera nila. If non-educated, kasi hihingan sila ng educational attainment na ngayon, school documents. If educated, magpapadala sila ng educational attainments. Then yun i-apply natin sa visa nila. Lahat. They have to ensure that they have two-way ticket, talagang paid, hindi dummy. Tapos, they have to ensure na meron silang 3,500 dirhams na show money at bank account. Medyo malaki yun para sa Pakistan. Mm. Medyo mahirap yung nationality nila. Pero, kapag educated ka at meron ka ng experience dito sa UAE at meron ka na dating visa, madali ka nang makakabalik. Yun nga lang, as we always guide everyone, ang sasabihin nyo sa kanila, ma'am, sir, kung babae o lalaki, the approval is under the immigration. We can only apply. Pero, kung ma-reject po ito, huwag kayong magagalit sa amin. Susubukan lang po namin. Okay? Kasi, kapag hindi nyo sinabi ng ganun sa kanila, you will look like a scammer. Okay? So, pero sinabi mo sa kanila yung totoo na we will try, but we cannot know.
Tapos, kapag Pakistan, nanghihingi sila effective agad ng 3,000 dirhams na what yun, 3,000, 2,000 to 3,000 dirhams na deposit. Ang masakit, walang assurance kung makukuha pa nila yung deposit. Bakit? Kasi ganito ang nangyayari. Si travel agency, nagbibigay ng cheque sa immigration. Malaking cheque yan, hindi maliit. Yan ay deposit sa mga taong pupunta dito. Magbibigay ng pera sa immigration, pagkatapos, cheque yon. Kapag may nag-abscond, yung cheque na yon ipapasok. Mabablock yung card. May card kasi ang mga travel agency. Kaya nanghihingi sila ng deposit para mabawi yung pinang-deposit yung kukunin ng mga nasa immigration. Mabait ka or hindi ka mabait, damay ka. Bakit damay ka? Kasi yung pera na binayad mo, na-block na ni immigration. Kasi iisa lang ang card ng company na allowed na magbigay ng visit visa. Sa oras na ma-block na yung card na yun, wala na tayong magagawa doon. Kung ano man yung deposit na binigay nila, maaaring hindi na maibalik kasi wala namang power si 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 agency na kunin yon sa gobyerno sa oras na binigyan na sila ng fines. Kaya sa Ah, visit visa, nanghihingi na, sinisigurado na pag nagbebenta ka ng visit visa is yung talagang may capable, they have the capable na mag-visit visa. Kaya ngayon nanghihingi na. Medyo mahirap ibenta sa Nigerian, sa Indian, sa Pakistan. Move on tayo sa Filipinos. Okay? Ngayon, yung may okay. nagtanong sa akin sa Qatar. May utang siya dati sa UAE, 20,000 dirhams. Malamang sa malamang burado na yon. Kasi ang mga bangko, kadalasan, I was working in the bank. So alam ko yung nangyayari sa credit department. Kapag 50,000 and below ang utang mo, most of the time, hindi na nila nilalagay ang kaso sa pulisya. Hinahayaan na lang nila yan at they consider it as their bad debts. Mm. Pero, we cannot give an assurance na hindi sila nabigyan ng kaso. Kung sakaling nabigyan sila ng kaso, ang mangyayari dyan, sa oras na makarating sila dito, maaari silang makarating, hindi na sila makakalabas. Or maaaring makulong na sila directly doon sa airport pa lang. Ano ang lesson natin dito? Pag may utang, bayaran. Para hindi tayo kakaba-kaba na papasok sa UAE. Kasi we cannot pay peace of mind. Ngayon, nandun na siya, may kasalanan na siya, na gawa niya na, makakabalik ka pa ba sa UAE? Paano ko ma-check? We can check that. But gagastos na naman siya. Kasi may meron tayong paiikuting tao. Meron nga Ipapadala sa akong police. ano ma'am, pag pamangkin na gusto siya babalik dito. Kaso noon daw 2012, may loan nga daw siya sa company. Pero Oo. yung company na yun before nagsira na. Pero yung loan niya di nakatat sa bangko, di ba? So nagpadala siya ng passport dito, mag-visit visa. Sabi ko, ayaw ko mag-visit visa sa'yo Alam mo, dahil baka mamaya sa airport ka, huli ka pa. hindi, Sabi niya, ganito ang hindi gagawin naman. mo. Ganito ang gagawin mo. Pwede mo siyang i-apply. Pwede mo Mm. siyang i-apply. Dalawa ang mangyayari dyan. Pwedeng ma-reject, pwedeng hindi. Pag na-reject, may kaso siya. Pag hindi, may chance na wala siyang kaso. O kasi Okay? nagsira na yung company. May chance. Wala namang liability ang company pag nagkautang ka sa bank eh. The liability will stay yours. Yun Okay. yun. Hindi, Nandito walang na yung ano. passport niya eh, nagpadala na siya. Pero parang sabi ko, nagdalawang isip ako. Kasi baka mamaya, makulong pa siya dito, ako pang dahilan ng mga kapatid, di ba? Yun yung sinasabi ko. Huwag niyong pipilitin ng tao. Lagi niyo Oo. sasabihin yung pros and cons. Ayan, 11:37 na.
And we have to sleep. Sayang yung ating ganda. Eh, At maraming thank maraming you. salamat sa inyong lahat sa pagpunta dito. For those na gustong maging agent sa Yes Pinoy Pro at marami pa kayong matututunan dito sa Yes Pinoy Pro, hindi lamang doon sa pagkita kundi sa mga batas ng UAE na maaari nating malaman at yung mga situations na maaari nating makuha para sa mga customers natin. So, ako na po ay mag-i-end. Stop ko lang yung recording.